Hi everyone! Good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam sa ating Chika Update or dito sa Samsam TV. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayon hapon. So, nandito tayo ngayon sa sa gym. Ayan, nakita niyo yung gym. And then, syempre yung tapat niyan ay swimming pool. Ayan. Kita naman ninyo guys, di ba? So, nandito tayo ngayon, nagpapahangin kasi nga, tawag dito, ang init. Ang init ngayon. Actually, naglalaba ako eh. Pero syempre, may chichika ako sa inyo ng bonggang-bongga. Eto, yung kaibigan ko, grabe yung nangyari sa kanya. As in, binubugbog siya nung jowa niya. Yes, nakakaloka. Ayun talaga yung nakakalokang party, no? Kapag hindi mo kilala yung makakasama mo sa bahay, yung makakapartner mo. Kaya kailangan talaga kilalanin ninyo yan ng maigi. As in talagang grabe ko lang nalang mabasag yung mukha niya sa pambubugbog sa kanya. So, nagkakilala sila guys, syempre sa isang party kung saan kasama namin, syempre yung kaibigan ko at na-meet niya doon yung naging jowa niya. Siyempre, lahat kami, mga kabaklaan, tuwan-tuwa nung yung nakita namin to si Ombre. Yung alam mo yun, yung tipong, siyempre, kanya-kanyang tayo, yung tawag dito. Yung kanya-kanyang eksena. Kasi siyempre, guwapo, di ba? Alam niyo naman yung mga kabaklaan, kapag may lalaking guwapo. Si lalaki, sobrang tangkad talaga. Ang tangkad, ang ganda ng katawan, parang pang Mr. Philippines nga eh. Tapos, kayong manggi yung kulay. Yung hindi naman siya maitim, kayong manggi, brown. So, yon. And then, ayun, so maswerte yung kaibigan namin, ang haba ng hair, ayun yung gusto niya. And doon sa party na yon, doon nag-start yung kanilang love story. Ayan. So siguro meron silang spark na tinatawag, nagkagustuhan. Alam mo yon. Tapos, syempre, inuman doon sa party. Tapos, ayun, siguro masaya sila hanggang sa inuwi niya na si Ombre. Di ba? So, yun, sinama niya sa condo niya. So, kami naman, syempre, bilang kaibigan, happy kami for her, for him. Yun. Happy kami kasi, syempre, alam mo yon, wala naman, syempre, di bang ibang sasaya na makita mo yung kaibigan mong masaya din. Kung totoong kaibigan ka, ha. Pero, syempre, nandoon kami na parang hindi naman namin akalain na siseryosohin niya. Kasi nga, itong si Bakla, mahilig talaga siya sa, yung alam mo yun, makipag-pling-pling. Pero ito talagang lalaking nakasama niya ay siguro nagustuhan niya ng bonggang-bongga, ng wagas. Kaya sabi niya siguro, okay lang na, alam mo yon, maging jowa niya talaga. Pero sabi ko nga sa kanya, yun, nagkausap kami noon sa Starbucks. Sabi ko, I think kilalanin mong maigi. Kasi syempre, di ba, hindi naman natin alam, na, alam mo yon, mahirap eh. Hindi mo kilala yung tao, pagkatapos, kilalanin mo munang maigi yung kanyang pagkatao. Hindi porkit gwapo ay winner na, tapos nakita mo na parang pinakasamahan ka nung isang araw na sobrang bait, okay na. So, sabi naman niya, oo. Naniniwala din ako na kapag hindi kayo nagsama sa isang bubong, hindi nyo makikilala ang isa't isa. Naniniwala din ako nun. Pero kasi syempre, di ba, kung paminsan-minsan, tapos ma-obserbahan mo naman yung pang-uugali niya. Pero sabi niya sa akin, wala daw talaga siyang nakita na kahit katiting na kaduda-duda sa ugali ng tao. And then, so hanggang sa nabalitaan na nga namin, kasi nawawala na sa grupo si Bakla, nabalitaan na lang namin na, nagsasama na yung dalawa. So, yun. So, happy naman kami. Tapos, pag kinakamusta naman namin siya, sabi niya, okay lang siya. Masaya naman siya, sabi niya gano'n. Pero, ang nakakaloka kasi,
lumabas yung totoong ugali nung lalaki, at ito nasaksihan namin yung one time binisita namin siya, Yung lalaki hindi siya humaharap sa amin, either na naka-jamming na namin siya before, siguro mga twice, tapos yung pangatlo, hindi siya humaharap sa amin, nandodo'n lang siya sa kwarto. Tapos alam mo 'yun, yung parang nagdadabog-dabog, ayun. So doon na, sabi ko nga, naku, may naamoy akong pangit dito sa lalaking 'to. Pero ang sabi niya wala lang daw sa mood. So kami naman parang, okay, so walang sa mood, okey lang 'yan, bahala ka. So umuwi na lang kami. Tapos hanggang sa nami-meet namin yung friend namin na alam mo 'yun, may mga pasa-pasa siya sa braso, tapos may kalmot, yung mga gano'n. So, sabi ko, "Na paano 'yan?" Sabi niya nadulas lang daw siya, tapos tumama daw yung braso niya do'n sa mesa, tapos yung kalmot naman sabing gano'n, pusa daw ang may gawa, yung tipong gano'n. Kasi dito, eh. So, sabi ko, okay. Pero nagkaroon na ako ng hit na parang I think ano 'to, nag-aaway yung dalawa ng matindi tapos nauuwi sa bayolente, gano'n. Tapos hanggang sa isang araw, ayun na nga, naloka ako sa kaibigan ko kasi nakipag-meet siya sa amin na alam mo yon na grabe talaga yung pasa niya talaga sa mukha. As in talagang may black eye talaga siya. So yon, so sabi ko, ano 'to, nakipag-away ka lang. So eto na nga, so kinuwento niya na kung ano yung tunay na ugali nung lalaking pinakikisamahan niya sa loob ng mahigit 6 na buwan. So sabing gano'n, eto daw si lalaki mabait naman daw, kung mabait, magaling daw sa kama, mga gano'n. Pero kapag nagagalit daw 'to, yung temper daw, ang bilis daw talaga magalit. At ayun nga, nananakit nga. So 'yan, kapag konting pikon, binabatukan siya or binabato daw siya ng baso or ayun nga, minsan binabato siya ng pinggan. So hanggang sa ayun mo, hinahawakan daw siya sa leeg, so yun. Tapos sinasampal, 'pag hindi daw nabibigay ang gusto. Hindi naman daw adik si lalaki, pero lulong pala itong si lalaki sa sugal. Ayun na yon. So kapag hindi nabibigyan ng pera si lalaki, nagwawala si lalaki. At dumadating pa sa punto daw na ninanakawan daw siya. So nawawala daw yung pambayad ng kuryente. Tapos minsan nga daw, akala daw binayad na daw sa kuryente, tapos hindi pa pala. Ayun. So yun na yun. Doon na nag-start yung lahat. Noong una, matino naman daw. Pero ayun nga, nalulong sa sugal. So yon. Kaya, ganun yung temper nung lalaki lumabas. So parang feeling ko naman si lalaki totoong mabait naman talaga. Pero nandoon na nalulung eh. Tapos, ayun na siguro yung utak, kung ano-ano tumatakbo sa utak. Tapos bukod doon, meron tong lalaking tong temper talaga na hindi niya na ilalabas pa noon. Tapos eto na yung lumabas na minalas, sa kanya na ilabas yun. Ganun. So yun yung feeling ko. And then, ayun na nga. So, sad to say, grabe yung nangyayari sa kanila. Dumating sa punto, yung kaibigan ko talaga na ang sumuko. Tapos, ayun, humingi nga siya ng tulong sa amin. And then, ayun na. So, sabi ko sa kanya, hiwalayan mo na. Pero syempre, hindi naging madali yung paghihiwalay nila kasi si lalaki, ginugulo talaga siya. At sinusundan siya kahit at pinagbantaan pa nga siya. So, dumating lang sa punto talaga na parang ayun na, ano na siya, lumapit na siya sa pulis at pinablatter niya na yun. So, yun. So, ganon. Ang lesson learned lang dito, ayun nga, hindi ko naman nilalahat, pero mahirap talagang magtiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Ang pakikipagrelasyon natin sa kapwa natin ay, ano yan risky. Kasi yes, maaaring tagumpay ka, maaari namang hindi ka tagumpay. Maaaring malas ka sa makakatapat mong lalaki. Kaya sa mga tao na alam mo yon na easy-easy na pumapasok sa isang relasyon, pag-isipan nyo muna guys ng maigi.
wag kayong magpapadala sa ganda ng mukha. So, ayun talaga ang kailangan natin matutunan. So, kailangan natin talaga na matutong kumilatis muna sa mga tao na pinapapasok natin sa mundo natin. Kasi diyan na pumapasok yung mga taong to, mamaya mayroon pala silang motibo or meron pala silang alam mo yun, nagtitake advantage sa kabaitan mo. Yon. Kaya mag-ingat tayo lagi. Di ba? So, yun. So, yun lang. So, ako isang paalala lang yan. Kaya ako shinare sa inyo, kinuwento sa inyo. Kasi, syempre, di ba, may pagkakataon tayo na ma-spread to sa mundo yung mga ganitong istorya na, alam mo yon na kailangan din talaga na malaman natin para magkaroon din tayo ng pagkakataon na mapag-isipan yung mga pinapasok nating relasyon. Yes, maaaring wala namang ganon na maaaring sa kanya lang nangyari yon, pero syempre, hindi rin natin alam. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, doble ingat po sa mga nakikilala natin. Especially yung talagang kakikilala lang natin, huwag tayo masyadong magtitiwala. Maaari tayo makipagkaibigan, pero mas maganda kilalanin mo muna ng todo-todo. So, di ba? So, yun guys. So, sana nagustuhan ninyo ang chika ko for today. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Love, love, love.